Hindi namin hahayaang mahuli kayo sa impormasyon. Most talked about places, things, and events, alamin yan sa Brighten. Life-saving tips and advice, pakinggan yan mula sa Brighten. We will brighten your minds with the top 10 of anything and everything under the sun. Be bright! All these and more on Brighten, the countdown of the information for everyone. Maya pagkat panapon po, karing ega-naga ng talapakiramdam, Kenny Mu, King Brighten, the countdown of information for everyone. Ako po DJ Sherwin. Hello! Maya pagkat panapon ka rin kay katamong solid ang makiramdam Kenny King Brighten. Pasibayo po ang akayabe yung ngening at panapon, DJ Sarah. Hello! Okay, hello po na karing ega-naga ng makiramdam and Maki FB Live po. Ngayon nga kaurasay nini, kiniking kakatamong programa that lists anything and everything under the sun. Ayan. Speaking of today, Sherwin, kumusta naman yung pakiramdam mo? Kasi parang yung milabasan nung ako itang mawawalang boses, parang yan yata kaya kalinipat na siya. Oo, salamat King Diyos na medyo okay na ako ngayon. Unlike anyang milabas sa mapila na yaldo, talagang alayang boses. Oo, talagang bungad ko po, tas magkasakit kong mangisnawa. Namamatay na ba? Hindi naman. Alinang barado ka arong syempre normal mo sakit, di ba? And syempre, Sherwin, para, di ba, lagi tayo namang sasabihan, para kang Brighten, di ba? Kahit ala na kang boses, basta, tama. para ka rin listeners, tamo talagang maliyari, tamong mag-air namin. Kasi balo tamo, lagi lang excited king episode tamo. And speaking of excited, Sherwin, buri kayo mong batian Ate Kate keng Japan. May bigla ko kaya kasi one time, nag-message siya ka ako siya. Kung balo na nung buri ng sabihan. Pero ining sinabi na, excited ya kanu every Friday. As in, nilulook forward ko yung episode mo every Friday. Tapos, namimiss kitang pakinggan. Yehehe, Friday na bukas, makikita at mapapakinggan na naman kita, Sarah, sabi niya. Tapos, ang sabi niya, Sherwin, kung dati daw, yung lagi niyang pinapakinggan is si Papa Jack. Ngayon daw, si DJ Sarah at si DJ Sherwin. All the way pa yan from Japan, ha? So, Ate Kate, maraming salamat sa pakiki-FB Live sa amin. Yes, ito naman na deny na Kate, mahilig yan sigurong makiramdam radyo o ning pati Papa Jack na balo na. Siyempre, sikat yapin naman Papa Jack from Barangay Love Radio. Love Radio. Oo yata. Love Radio or Barangay LS. Yun. Either of the two Pero, di ba malampasan tayo yata. Hindi naman. Hindi naman po king makanyang thought. Pero, manyaman mo po king pakiramdam. Na ating maka-appreciate kay kami ang po pa karening prepare ming topics. And I heard, Sherwin, di ba? Pati Mother Yes. Jennifer De Castro. Pasalamatan tala rin maka-appreciate. Yes, ano ba sabi na siya? She told me once na bala mo, no kanya lang kakwaring topics yung makanta. Sabi ko, ikaming mimisip kung nanong pwedeng sabyan, kung nanong pwedeng i-discuss, i-share ka rin kaya katamo nga tala pakiramdam. Minsan kahit detang re-request kaya katamo, di ba? So, kumbaga kung ano yung gusto ng mga Brightseners, yun yung mga pinapakinggan namin, lalo na kung alam namin na kaya namin. Yes, and syempre, reta ng topics na napapanahon, ika nga ng iba, syempre dapat in ka lagi. So, yung mga napapanahon na topics, dinidiscuss namin over Brighten. And we would like to thank also yung lahat ng mga nakikinig sa atin from other countries, di ba? Meron tayo sa Japan, meron tayo sa Dubai, di ba? So, maraming we have salamat. from US. Yes. Kay Tita Nenet at kay Tita Annabelle and sa buong Susi family. Maraming salamat. And, Sherwin, natin ko pang metong i-share. Sabi ng Kuya Vic naman, kanako naman speaking of talent, sabi ko kasi, ala akong talent kaya nga pa maggawang crafts and something. Tapos yung sabi na, aliwa ka kasi talent. Sabi niya, maganda na daw ang boses, maganda pa ang DJ. Siyempre sasabihin Which is ko true yun sa naman. Brighten. Ay, talaga? Which is true naman, no? Ano yung mga listeners? Ayan, ng FB Live, tama ito yung patunay, naring kaya kayong Brighten host. Maganda at saka gwapo. Ali naman 100% makakasanting ang pong kalago. Pero medyo may percentage naman. Ayun. So maraming
maraming salamat, Kuya Vic. Sabi na din ka, kung makiramdam niya ka nung Kem Bright Sen ngeni. So, Kuya Vic, if you're listening, thank you. And you know what, karetang sasabing mas pakiramdaman na nakatangi ni kesa kang kain Papa Jack. Pero yung balo yung mupurit ang DJ Sareto, ila pong inspirasyon mi. Ilang idols mi talaga. And we thank you kasi alam mi naman pangarapan itang lampasan nila. Diba? Tama, Kumbaga, tama. parang at least man lang may nakikinig sa amin, okay na. Di ba, Sherwin? I-share na lang natin na kapag ka nakakaroon ng isang like yung Bright Sen, tuwang-tuwa. Tuwang-tuwa. Diba? Parang ilagay ta na aking idea na pasalamat kami na ating Maraming salamat. Yes, po. balang mo ating maghalintulad kaya kami kareng aliwang DJs. And salamat kasi yabe deing Bright Sen kayong karelang habit every Friday or minsan nga rin maki-replay kaya katamo during the weekends, diba? So Tama. maraming salamat po. And speaking of, eto Sherwin, Papa Jack is from Love Radio. Oh, Love Radio. Ayun. So, Sherwin, last time, ginudlock tala rin kaya katamong civil engineers na mag-take ka rin Yes. exam. So, ngeni, buri ko lamong i-congratulate retang hanggang registered civil engineers retang mga pasar, especially kari Kuya Ken Jerome Bana, kang John Paulo Goze, kang Camille Vito, kang Mark Vincent Tan, at karen pang aliwa kong friends kang Facebook na mi pasar. O rin mo kasi rin alis tao. O ita. And karen namang ka epinalad, maybe this is not the time, pero merong oras kung Merong kailan oras. kayo papasa. Tama. So don't give up. Congratulate ko din si Kuya Mark Lester Zonza. Yes, Mark Lester He also Zonza. passed the board exam. Ayan. So, he is now a registered Civil civil engineer. engineer. Ayan. So, Shalen, baka naman may handaan na pwede nyo kaming imbitahin. Or baka naman sa mga nakikinig natin, no? Baka may gusto kayong patiin. Oo, yung Congratulations. ipa-congratulate sa amin. And, syempre, dito sa Brighton, nakaugalian din natin yung nag-greet ng mga solid Brightoners natin na nagbe-birthday. So, i-greet ko lang ng happy birthday si Tita Maricel, si Tita Tess na mula sa Bataan. And, hi na rin kay Tito Cesar, kay Ate Monique at saka kay Dylan. And, hello kay Tito Lando, kay Kat Kat. And, happy birthday ulit kay Jaya Vanessa. And, hello kay Graciel, kay Tita Goy, and kay Apong Epang. Yon, sa amin. Dahil Yun. nakikinig sila every Sunday, nakikinig sila nung replay ng FB Live. Happy birthday din sa kuya ko, si Kuya Joel Pineda, all the way from US. So, siguro bukas na pa i-celebrate ang Oo. birthday na. Pero ngayon birthday na talaga. Pero, balita naman we're, I think, 13 hours. Yes, yung agwa. Behind that king US. Pero ay naman ng states, pero king California 13 hours behind yata. Ayan. And of course, greet tayo din yung asawa ng Ate Janet din. Papa Yes, Kene. yes. Kuya Nikki, happy birthday. Makiramdam la kanukya katamong ngeni. Wow, happy birthday po Kuya Nikki. So, habang sila ay nagse-celebrate at kumakain ng merienda, happy birthday, Happy Kuya Nikki. birthday. And thank you for choosing Brighton. Yes. And i-greet ko lang din si Kuya JR, boyfriend ni Ate Elise, ng happy birthday. Happy birthday, Kuya JR. Oy, may nag-comment sa ating Facebook live video. Si Okay. Day Malyari Dimla. Sabi niya, hello DJ Sarah and DJ Sherwin. Ganda mo daw today. Ate Sa. Ate Okay. Sa, alright. Syempre, dahil maganda ako ngayon, gusto kong pasalamatan si Tita Weng at saka si Shane sa maayos nilang pag-ayos sa aking buhok. Maraming salamat. Taray! Ayan, parang i-greet ko lang din si Ate Nancy ng Yours Dress Shop. Ayan. Lagi niyo may sponsors. Yes. Yan yung mga tagagawa ng mga OOTD ko minsan. Ayan. Ate Sen, Great maraming job. salamat. Ayan, di ba? May atin na kayo pong endorser na DJ na. Oo, DJ na, endorser na rin. Ayan. And i-greet ko lang din, Santa Rita Gabao Choir, kay Tita Lizelle Reyes, and sa ating kasamahan na si Desiree na excited na sa topic natin. Alright. So, ano nga ba Oo. ang topic natin for this afternoon? Gaano ba kasakit ang salitang paalam? Ayan. Ayan, sa mga nakakita mo ng video ng Brighton. Yun yung ginawa nating teaser na talaga namang nakakos ng atensyon ng karamihan. Tama. Tinatanong daw nila kung ano yung kasunod na part noon, di ba?
sabi ko nga, no, paalam, gaano ka nga ba kasakit? Yan. Yes. So, May mga paalam na masakit, may mga paalam na masaya din naman. may mga paalam na pinaghandaan at may mga paalam na bigla na Biglaan lang. lang. Diba? Biglaan lang, parang bigla na lang lumilitaw, no? Oo, at meron ding mga paalam na hindi sinabi. Basta mo na lang naramdaman. Parang ang paglilibing kay late President Marcos na ngayon lang pala pinublicize. na ngayon lang, ngayon na pa yan yung libing, parang ngayon lang inilabas sa Bas, media yes. na ililibing na pala. I think Surprise. na libing na siya kanina nga 12 noon sa libingan ng mga bayani. Na matagal din na pinag-usapan. Oo, na diba? pinagdipatihan, Oo. na meron pa nga yung mga iba na hindi tanggap. At meron namang tanggap. Yung diba? iba parang sinasabi na sumusunod lang sa sinasabi ng batas. Pero going back, Sherwin, dahil nga sa mga paalam na yan, anong pinakamasakit na paalam ang inyong naranasan at gaano ba kasakit ang isang paalam? I-share nyo sa amin ang mga istorya ninyo at kung meron kayong gustong itanong sa amin na maaari namin sagutin, pwede namin yung pakinggan at sagutin. Of course, mag-text lang kayo sa aming mga text line numbers. Para sa mga gumagamit ng Smart, text us po through 0918-351-8282. Para naman sa mga Globe subscribers, it's 0915-954-1303. At sa mga gumagamit ng Sun, 0923-231-4124. At para makita nyo kami ng live as in ngayon na, maaari po kayong pumunta sa aming official Facebook page. It's www.facebook.com/Brighton919. capital yung letter B. Yes, yun lang. Ayun, Sherwin. So, dahil nga nabigyan na natin sila ng ating poll question, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang mga rason kung bakit umaalis ang mga tao. Top 10 reasons why people choose to live. Ayan, huwag nyo naman gawing literal, no? Siyempre, Oo. siyempre papasok sa work. At Oo. siyempre, may pasok. Oo, o kaya baka pupuntang ibang bansa, magtutour, kaya alis. Iba yung nais naming iparating sa inyo. The top 10 reasons why people choose to live In a relationship. or pwede rin naman In a friendship. In a friendship, 'di ba? Or sa place, pwede rin sa place. Kumbaga, kung saan kayo makarelate, yun na yun, di ba? Sa place na matagal mo nang pinagsistayan. Oo. Pero kailangan mo nang umalis, ang mga rason aalamin natin. Dito lang yan sa Brighton. Of course, Sherwin. Pero, syempre, bago yan, meron tayong inihandang mga kanta din, di ba? Tama. Na talaga namang tatatak sa kanila. And this song, yung ipi-play natin sa break, ito, personally, ito yung choice ko talaga ng kanta. Kasi ramdam na ramdam talaga bawat titik, bawat letra. Ayan. So, Sherwin, that 10th to 7th reason why people choose to live are up next. Kenny mo yan po, King Brighton, the countdown of information for everyone. Makiramdam kayo pamurin po, Kenny King Bright FM 91.9, the Archdiocesan radio station. And welcome back to your favorite Friday habit, Brighton. Right, the program that lists anything and everything under the sun. This is DJ Sarah. And this is DJ Sherwin. Karimbong talabakan ng tantamo. Thank you for staying with us. Especially to Kuya Franz and King Hyundai, Pampanga. Hello. Hello po kaya kayo. Thank you for listening. By the way, the song, our first featured song which was played during the break is entitled Walang Hanggan by Quest. What a beautiful song. Yes, Yeah. akala ko walang hanggan, pero bakit nandyan ka sa dulo? Ay, okay. Sana palagi na lang simula. Oo. Sana wala nang dulo, diba? Anyway, Sherwin, remember every time na atin tamong lakwan na metong bage, ing mumunad ang ikutangis, bakit? Nanong rason? And you know what? Sada kala sagot kene and rin nga katamong items for today. Ila rin nga mapilan ka rin best reasons why people leave. So, pero syempre siya, dahil nga usaping pag-alis, pag-iwan, syempre tama liyaring makisabi keng usong ni na mauusularetang parang parang patula. Yes. 'Di ba? Yung dinadaan nila sa sulat, pagsulat o pagbigkas, yung mga nilalaman ng kanilang puso at damdamin, 'di ba, Sherwin?
syempre, hindi payag ang Brightsen na hindi kami sasabay dyan. Tama. So, para po sa lahat ng mga nakikinig ngayon, especially para sa lahat ng mga iniwan, para po sa inyo ito, handog ni DJ. Mamaya ikaw naman, no? Oo, mamaya ako pagtapos. So, ngayon, ito po yung handog sa inyo ni DJ Sherwin. Yeah, medyo, hanggang dito na lang ang wika niya. Sabay tuglong na hindi na niya kaya. Ni katiting na reaksyon, hindi ko nagawa. Daig pa kasaning bagyo ang dumampi sa aking tenga. Iyan ang inabot ko nang siya ay magpaalam. Hindi ko nga mawari kung ito'y paalam o pangiiwan. Gayunman, inisip kong parehas lang naman ang kahihinatnan na wala nang kami, naputol na ang pinagsamahan. Para akong aso na iniwan ng amo. Sa loob ng bahay, parang ako'y kinandado. Hindi makalabas at nagsusumamo. Nagtatanong sa sarili, totoo ba ito? Sa 7 taon na relasyon, kami umiyak sa problema'y nagpalamon. Kami ay tumawa, sa dagok ay umahon. Ngunit lahat ng iyan, kailangan ng itapon. Wala nang kwek-kwek tuwing gabi, ang sine tuwing mansari, ang surprise tuwing anniversary, ang planong wedding sa taong 2020. Ang hirap palang maiwanan ng taong kasama mo, umaraw man o umulan, ng taong sa pansin mo ay pinagtutuunan, ng taong mahal mo higit kanino man. Sayang nga daw, sabi ng iba, ang tagal nyo, bakit ngayon pa? Sagot ko, wala namang problema, baka hindi talaga kami sa isa't isa. Baka hindi napansin, may mali na pala. Baka akala namin, okay pa. Baka sa pagiging bulag, kami nagpadala. Kailangan na ngang tapusin, puro na kasi baka. Ang tanging paraan para ang sakit ay maibsan, ang tanggapin ang nakapanlulumong katotohanan, na ang Panginoon ay gumawa ng paraan para idala ka sa mas magandang paroroonan. Bonggang-bonggang palakpakan para sa napakamakatang si DJ Sherwin. And later on, ikaw naman ang magiging makata. Oo. Alam ko mas malalim mong hugot mo, no? Ay. Ayun to, biglang nag-shift sa pagiging seryoso. Tapos biglang Siyempre, comic naman, no? Iniisip din naman natin na ayaw din naman nating lumungkot o malungkot yung ating mga Brighteners. Kaya, syempre kahit na mabigat yung pinagdaanan ng tula, syempre kailangan na mag-end pa rin tayo ng nakakangiti, di ba? Huwag nating sayangin ang ating Biyernes na nakalugmok at lumuluha. Yes, and sabi nga sa huling parte ng tula, parang gumagawa lang ng paraan yung Panginoon para idala ka sa mas magandang lugar, sa mas magandang kahinatnan. Ayan. So, yung tulang yon ay para sa lahat ng mga iniwan. So, ngayon, ililista na natin ang mga posibleng rason kung bakit kayo iniwan or bakit nag-end yung relationship nyo. ninyo. So, kaya naman, hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa. Umpisahan na natin sa ating Brightsen number 10! Pride, as in Pride, pride, hindi yan sabon. Hindi yan sabon, no? Ito daw yung madalas na dahilan ng pagtatapos ng bawat relasyon. Ano nga ba ang meron sa pride? Kapag ka ma-pride yung isang tao, laging sinasabi na, ako yung tama, ikaw ang mali. Sa isang relasyon, may mga pagkukulang tayo na dapat mapunan. May mga problemang kailangan ng solusyon. May mga away din na kailangan nating resolbahin. Totoo naman, lahat tayo sa isang relasyon nagkakamali. Pero 'di ba, imbis na ulit-ulitin natin ang mali ng isang tao na maaaring ikasakit ng loob niya, bakit hindi na lang tayo gumawa ng paraan para maitama ang mali? At saka,
sa isang relasyon, hindi mo maiwasan na minsan sa dalawang tao, laging merong tama, di ba? Tama. Kung ikaw, yung taong laging tama sa isang relasyon, ay girl or boy, ang perfect mo. Girl, boy. Oo. Ang perfect mo nga, parang wala kang mali, no? Oo, hindi naman kasi kailangan na ang relasyon Ikaw kasi, lagi yung panalo sa isang problema. kasi kung hindi kayo, kung walang isa sa inyo na gustong magpa-under or mag-accept ng pagkakamali, talagang mangyayari is magko-compete lang kayo. And ang relasyon, hindi naman competition, di Tama. ba? Sabi nga, sa isang relasyon, hindi naman pataasan, hindi naman competition na mayroong title at mayroong runner-up. Hindi naman tinatanong kung sino ang mas nagmamahal, kung sino ang mas higit nagbibigay ng oras at atensyon. Hindi rin naman tungkol ang relasyon sa kung sino ang tama o ang mali. Hindi rin dapat umiikot sa pride at galit. Ito ay dapat umiikot sa dalawang tao na handang magmahal ng tapat at totoo. Mahirap nga kapag yung relasyon puno ng pride. Oo. Or yung ko-partner mo, parang Ma-pride. ma-pride siya, no? Halimbawa, yung example na lang is, halimbawa nag-away kayo, and then dahil ma-pride ka, hindi mo matanggap yung pagkakamali mo, ang hirap-hirap sa inyong magsabi ng sorry. Ito namang partner mo, hinihintay lang naman na magsabi ka ng sorry para maging okay kayo. Pero dahil nga, mas pinapansin mo yung pride mo, ang kinahahantungan is walang nagkakaayos sa inyong dalawa. Kasi mas inuuna mo pa yung pride kesa sa taong mahal mo. And lagi kong sinasabi, Sherwin, mawala na ang pride, huwag lang ang taong mahal at inspirasyon mo. Diba? Tama kasi kapag yung isang tao, ma-pride siya, lalo na sa isang relasyon, Oh. parang nawawala sa isip niya na may mali siya. Parang lagi nang inisip na tama. Nawawala yung focus niya na sa pag-iisip ng ano ba yung problema talaga, ano ba yung pinagmulan, and nawawala rin yung focus sa pag-iisip kung ano bang way para ma-resolve yung isang issue. Kasi nga yung pride mo umiiral, so feeling mo nasa taas ka. Totoo yun. Diba? At kapag wala kang gustong magpa-under sa isang relasyon, syempre yung ending lang, tuloy-tuloy ang pag-aaway ninyo, di ba? Yes. Relate kaya dyan sina Eric, sina Mike Lester, si Louie, si Justin, si Jonelle at si Wilson. Ayan. Dami, no? Oo. Ayan, kapag kasi, for example, inisip mo na bababaan mo yung pride mo, baka inisip din kasi ng ibang tao, baka kapag pinatawad ko siya or baka nagpasorry ako sa kanya, baka ulitin niya yung mali niya. Pero hindi ganun eh. Paano kayo mag-move forward kung walang, kahit hindi mo kasalanan, kailangan mong mag-move forward. At saka, ayun lang, loving is forgiving. Yes. Di ba? And kung alam mo na ikaw yung mali, then wag mo nang ulitin yung mali na nagawa mo. Totoo yun, Sherwin. So yun, I guess, relate naman yung mga brighteners natin dyan kasi nga, kahit tanungin mo man halos sa lahat ng relasyon din, ang sinasabi din nilang dahilan is pride. Yung wag niyo nang hintayan na may third person pa or may isang tao pa na hindi na wala sa relasyon niyo yung magsabi na uy magbati na kayo, uy mag-usap na kayo. Kailangan internally na pag-uusapan yung bawat problema. Kasi it's your relationship, sa inyong dalawa yan. Hindi naman na relasyon ng nanay mo yan. Para siya yung mag-resolve sa issue, di ba? At saka kayo ang magkasama araw-araw, kayo yung magkausap. So, kayo ang nagkakakilalan, di ba? Nagkakakilala sa isa't isa. Naiintindihan niyo yung bawat side. Ayun. So, yun ang ating Brightsen number 10, Pride. Pride. Let's now move on to our Brightsen number 9. Of course, relationship is full of doubts. Ayan. Puro pagdududa. Kung puno na ng pagdududa ang isang relasyon, isang senyalis yon na may mali. Mayroon nang walang tiwala sa inyong dalawa. Bukod pa doon, pag sinabi kasing pagdududa, marami yan. Hindi lang pagdududa sa loyalty ng partner mo, sa pagmamahal niya. Minsan, pagdududa din sa kakayahan mo o pagdududa din sa personalidad mo bilang tao. You are partners. You should be each other's inspiration to do better, but if you don't inspire each other and you keep on pointing their mistakes, where's the term? Partner. Yung partner na term, nawawala, di ba? How can you make someone better if you should be the one to inspire him or her, but you're the first one to doubt him or her? Ayan. Ang sakit din kasi sa pakiramdam na meron kayo sa isang relasyon na na dapat nagkakaroon kayo ng tiwala sa isa't isa. Pero yung kinahinatnan is hindi kayo nagtitiwala sa isa't isa. Pinagdududahan nyo lahat ng sinasabi ng kapartner nyo. So,
So, paano kayo mag-move? Paano kayo sa relasyon nun kung puro pagdududa? Tama. So, kung may pagdududa, syempre, yung mga resulta niyan, Mm. parang hindi kanya bibigyan ng freedom. Oo. Kasi nga, nagdududa siya na, ay baka baka gawin mo to. pag gumimik ka, yung mga girls mo, yung mga ibang girls, mga ibang boys, baka Kasama mo sila. hindi niya papabayaan na umalis mag-isa. Parang ganon. Tapos, ang ending pa nun is dahil nga pinaghihigpitan mo siya, yun yung pag-uumpisahan ng away ninyong dalawa. Away. Kasi ang sasabihin, bakit? Wala ka bang tiwala sa akin? Ang sagot naman, ba't ako magtitiwala sa'yo kung minsan mo nang sinira yun, di ba? So yun, doon nag-uumpisa yung away. So, kung puro na lang kayo din pagdududa sa isang relasyon at hindi nyo na kayang magtiwala ulit, what's the sense? Parang araw-araw nyo lang tutorturin yung sarili nyo sa pagdududa. Kakaisip, aminin nyo kapag ka nagdududa kayo, gabi man yan, umaga man yan, basta hindi siya magparamdam, naisip nyo, talagang mag-worry kayo. Although we understand yung pagdududa, nagmumula kasi talaga sa mismong ginawa niya. Well, hindi naman siguro magdududa kung walang history, no, ng pag-cheat or anything na hindi maganda sa isang relasyon. Pero we should learn from it. Parang we should learn from those mistakes na kailangan na itong girlfriend ko or itong boyfriend ko gumagawa naman siya ng effort para hindi siya matukso, di ba? Or kung nakikita mo naman na parang hindi na talaga siya gumagawa ng maling bagay, parang pagbigyan mo siya, no? Na lumabas na kahit wala ka. Kasi yung trust kasi, importante talaga sa isang relasyon, 'di ba? Totoo. And hindi rin naman ibig sabihin na kung minsan ka na niyang nasaktan, wala na. Excuse me. Minsan kasi yun din yung another way of parang dahil nga marami na kayong pinagdadaanan, natututo kayong magpatawad at magtiwala ulit, parang pinapatatag lang din nun yung relasyon ninyong dalawa. And kasi kapag nagdududa ka or pinaghihinalaan mo yung kapartner mo, parang naglalak kayo ng maturity. Oo. Kasi daig mo pa yung nanay, no, kung magduda. Meron kasi nga mga taong ganun Oo. Actually, yung even family, pinagdududahan ka sa family mo. Minsan, totoo yan. Lalo na pag sinabi mo, lalabas ako with him, with her, tapos iba pala yung kasama. Tama, diba? diba? Kaya, siguro para maiwasan na lang din natin tong relationship na puno ng pagdududa, sana alamin din natin sa sarili natin kung ano yung nagpupush sa partner natin para gawin yung mga pagdududa na yon, yung Tama. pag-worry. And kung ikaw naman, kung ikaw yung pinag-iisipan ng pagdududa, prove him or prove her na mali siya. Na dapat ka pa rin pagkatiwalaan. Tama, kasi nasa sa atin lang yan Kasi kapag hindi na natin siya kasama, tayo lang ang may alam kung gagawa ba tayo ng mali. Although, syempre, si Lord, no, nakikita niya kung anong ginagawa natin. Pero in the part of your partner, syempre, ikaw lang yung may alam. So, konsensya mo na yun. Oo. So, wag na nating patagalin pa. Mag-move on na tayo sa isa pang rason kung bakit umaalis isang tao sa isang relasyon. Let's have our Brightsen number 8. Lack of communication. Ito lagi naman nilang sinasabi, para ma-maintain ang isang maayos na relasyon, kailangan lagi kayong nagko-communicate sa kung ano ba ang nangyari, kung kumusta ka, kung anong ayaw mo, kung anong gusto mo, masaya ka ba, malungkot ka. Ito yung pinagmumulan daw madalas ng away. Sabi sa yourtango.com survey, yung 65% daw ng mga divorces ay dahil sa communication problems. Tapos 43% naman yung mga nag-fail na relasyon dahil hindi lang nila ma-resolve yung pinag-awayan nila. Pero I guess dito sa lack of communication, hindi lang naman nagpo-point yun dun sa wala lang kayong pag-uusap. Minsan kasama na rin dito yung nag-uusap nga kayo pero hindi naman kayo nagkakaintindihan. Tama. Diba? So kung ganun din yung nag-uusap nga kayo, sabi nila para maiwasan mong umalis ng isang tao, dapat nagko-communicate kayo each and every day. Pero kung nagko-communicate nga kayo, pero sa sarili nyo lang naman yung understanding, wala ding use yun. Ba't pa kayo nag-communicate? Nagsayang lang kayo ng laway sa pagsasabi ninyo, diba? Yung iba nga, diba, kahit LDR, sabi nga sa isang kanta, no, dyan ay umaga, dito ay umaga, dyan ay gabi, pero parang nakakagawa pa rin sila ng paraan para makapag-usap. Hindi naman ibig sabihin na pag sinabing communication is every hour, di ba? Minsan may mga tao na at the end of the day lang or before sila mag-start ng umaga, as long as updated pa rin kayo sa estado ng bawat isa, di ba? Para aware kayo sa mga nangyayari. And meron kaming tips dito para manatili yung emotional connection ninyong dalawa. Ito nga, talk regularly,
call for the sake of it. Yung tawagan nyo man lang sila, umaga man yan or gabi, kung may gusto kayong sabihin. Yes, good morning. I'm on my way to work. Parang ganon. Oo, I'm with ganito. Para if ever man na nakita niya kayo, aware ka na nakita kaya sila. Ask about their day and listen to the answer. Notice when they're upset. Notice when they're happy. Listen when they talk. This is important. Just because something doesn't seem important to you, it doesn't mean na hindi na rin importante yon sa kanila. Tama, di ba? Acknowledge what they are feeling. Ito, kailangan ng matinding understanding doon yung sa nararamdaman nila. Kasi nga, we are all different individuals, so dapat aware tayo na hindi porket ganito yung pakiramdam natin sa isang bagay, ganun na rin ang pakiramdam niya. Minsan, iba-iba tayo ng outlet, iba-iba tayo ng way kung paano natin ipalabas yung emosyon natin. Kahit na magkasama na kayo 4 years, meron pa rin kayong differences. At meron pa rin kayong mga bagay na hindi na-discover sa isa't isa. Tama. Okay. Then next, laugh at yourselves and with each other. Yes, parang it's good na at some point parang meditinan kayong time para maili. Oo. You can have a throwback of your memories, di ba? Totoo yun. Pwede rin na know what's happening in their world. Don't just assume that you do. And of course, be responsive. What the world is driving them crazy, be the soft place, velvety place for them to curl into. Ito totoo yun. Hindi ibig sabihin, halimbawa kung sa trabaho may problema na siya. So talagang bagsak na yung utak niya sa lahat. Hindi niya na alam yung gagawin. So tas pag uwi niya pa or kausap ka niya, inaway mo pa siya. Ay girl, ikaw na talaga ang sakit niya sa ulo. Kumbaga dumagdag ka sa stress niya. So ibig sabihin parang imbes na dumagdag ka pa sa problema niya, sana ikaw yung maging comfort place niya na kapag kinungusap ka niya or nakasama ka niya, is magiging okay na. Tama. Kasi kahit may boyfriend siya, may girlfriend, may ibang factors pa rin na nagpapasakit ng loob niya. At hindi lang ikaw ang iniikutan ng Tama. mundo niya. And last, be vulnerable. Open up and let your partner be there for you too. Ito. Hindi mo naman iisipin na halimbawa sa isang tao na ayaw ko lang sabihin sa kanya kasi ayaw ko siyang mahirapan, ayaw ko siyang makitang namumroblema din ng dahil sa akin. Pero hindi naman dapat. Dapat hayaan mo yung partner mo na tumulong sa'yo. Kasi nga, from the term itself, partner, parehas niyong pagdadaanan kung ano man yung mga pagsubok ninyo sa relasyon at sa buhay niyo. And may kasabihan nga, di ba? Huwag mo akong i-comfort sa lie. Dapat, okay nang masaktan basta totoo. Di ba? Wag lang yung kampante ka, masaya ka, pero kasi nungalingan naman pala. Alright, so putulin muna natin pansamantala ang ating paglilista. Nakatatlo na yata tayo, no? Yes, then number 10, number 9, and 8. Number 10 is pride. Number 9 is when relationship is full of doubts. And number 8, lack of communication. Ayan, and that completes our first list. Right, stay tuned because more revelations are coming. When we come back, we will list down another 5 things regarded as agad. reasons why people choose to live. Magbabalik po kami. Welcome back to Brightson, the countdown program of the Archdiocesan radio station, Bright FM 91.9. Thank you for staying with us. This is DJ Sarah. And this is DJ Sherwin. Of course, the song that was played over the radio is entitled Let Her Go by Passenger. Ayan. We still have so much in line for you today, Brighteners. And kabilang lapukin, nagkakata mga top, ilan ba yun? Top 7, top 6, top 5, top 4, top 3. So, 5. Lima pang dahilan kung bakit umaalis ang isang tao sa isang relasyon. Starting with Brightson number 7. Not compromising. Ayan, Sherwin. Simply means breaking your promise to your partner. Ito yung tipong pinag-usapan na ninyo ng maayos pero hindi ka pa rin sumunod. Tama, ito yung madalas nawawala sa isang relasyon. Sabihin na natin na nakapag-usap tayo madalas ng partner natin about sa mga bagay na hindi natin mapagkasunduan. Mapapakinggan natin ang sides ng bawat isa. Ang tanong, may gagawin ba tayo para maayos ang mga yon? Baka naman hanggang pakikinig lang din tayo. Kung hanggang dun lang, listening without action, then wala ding pupuntahan. Nagsasayang kayo ng oras at laway sa mga sinabi nyo sa isa't isa. Masaklap pa, nangako tayong aayusin natin, nangako tayong may gagawin, pero ang ending, wala pa rin. At wala nang masasakit pa kapag ang mga pangako ay tuluyang napako.
Tama. So for example po, may mga napakong pangako kayo, no? Sa mga partners nyo. Better to explain the reason kung bakit hindi nyo nagawa yung promise as soon as possible. Kasi kung walang explanation sa partner nyo kung bakit na-break nyo yung isang promise, talagang mag-aaway kayo, no? Parang nga yung reaction niya, yung promise mo hindi mo nagawa. Oo. So better if you explain to him or to her Kung as soon ano as possible oo. yung reason. At saka kung acceptable naman yan, maiintindihan naman yan, di ba? Yes, and siguro isa din, huwag tayong magbitaw ng mga promises or ng mga salita kung hindi natin kayang panindigan. Di ba, Trisha? Hello, Trisha. sabi nga nila, if hindi kaya na i-keep yung promise, better kung explain mo din sa partner mo na, kumare, love, gusto kong mag-date sa ganitong lugar. Pwede naman kasing sabihin na baka hindi pa tayo pwedeng mag-date dyan. Nag-iipon pa ako. Parang may gastos pa sa bahay. So, let's do this parang soon, di ba? Kung kaya ko na. Yun. Ayun. And, batiin ko lang si Trisha. Sabi niya na miss niya na daw tayong pakinggan. Ikaw, Trisha, na-miss ka na namin dito sa Bright. Oo, na-miss na namin yung Kagandahan model-like na intern dito. Okay, Sherwin. So, yun nga. Sana, kapag may binitawan tayong mga salita, lalo na kung yun binanggit natin after ng pag-aaway natin, sana gawin natin para hindi rin napupush yung mga tao na iwan tayo. Tama. And one last thing, kitang not compromising. Sabi nila, when you keep your promise, you are valuable. Oh, so, that's right. Kung hindi mo na keep yung promise mo, you are not. And diba? sabi din, di ba lagi nilang sinasabi yung may, palabra de honor. Yun yung mga, ilan lang din yung mga taong kayang panindigan yung mga sinasabi nila. And yung pagkikip ng promise, nagkikreate niya ng trust between the two of you. Totoo yun. So, let's now move on Sa ating Bright Side number 6. Isa pang dahilan kung bakit daw iniiwan tayo ng mga tao na mahal natin is dahil nagsinungaling tayo. Lying. Diba, saan ba naman tayo magtatanong pa kung kanino pa ba tayo magtatanong kung ano yung kinakasakit ng loob nila? Kung hindi kapag ka nagsinungaling yung partner nila. Halimbawa, tinanong mo, sinong kasama mo? Yung best friend ko. Then nakita mo sa mga tag photos, ay, iba yung kasama. Isa din yun, di ba? Pwede rin naman na anong gagawin mo ngayong weekend? Ang sinabi niya is, magpapahinga siya kasi pagod siya sa trabaho. Then makikita mo na lang bigla, ay, lumabas siya. Nag-movie pa siya, di ba? So, sana sa atin, parang yun lang dun sa not compromising. Tama. Dahil nga sinabi natin na alam naman natin na kapag ka nasa isang relasyon tayo, alam natin na kung ano yung nararamdaman ng partner natin, dapat kino-consider natin. Bakit hindi na lang natin isipin na kapag ba tayo may mga binanggit sa atin tapos hindi pala totoo, ano yung mararamdaman natin? Kasi 'di ba, for instance, may binanggit ka sa akin, Sherwin. Halimbawa, sinabi mo, ako lang, ikaw lang nag-iisa. Tapos malaman ko, meron palang iba. Ang sakit, diba? Ang sakit. Kasi unang-una, tiwala ka sa partner mo. Pangalawa doon is, alam mo na kahit anong sasabihin niya, papaniwalaan mo. Kahit hindi ka panipaniwala, the fact na mahal mo siya, papaniwalaan mo Kahit sabihin na pa ng ibang tao na hindi ka dapat maniwala dyan. Pero dahil tayo yung nasa relasyon, ikaw yung mahal ko, tayong dalawa yung nandito, pinapaniwalaan kita. Tama. Ang sakit, di ba? Ang sakit. And kung mapapansin nyo, kahit hindi naman sa relasyon, honesty talaga is the best policy. Kahit na sa media, no, transparency is very important. Totoo. Yung truthfulness ng isang balita dapat laging nandun. And hindi naman dapat lagi, hindi yung term hindi dapat laging nandun. Dapat nandun talaga. Yun, kasi yun, 'di ba? Isa sa mga kasi alalahanin din natin na doon sa information na ibibigay natin, doon nakasalalay yung papaniwalaan ng mga audience natin. So, kumbaga, kung ano yung sinabi natin, ang laki ng epekto sa kanila. And siguro para maiwasan din yung lying, iwasan na lang din natin magbitaw ng mga salita na alam naman natin na ikakasakit ng iba. Yes, tama. And if we are not sure of what we're going to say, better if manahimik na lang din tayo, di ba? Kasi hindi lang natin alam kung gaano kasakit yung umasa sa isang salita ng taong hindi naman pala totoo yung sinasabi. Tama. At saka, kapag ka nagsisinungaling ka, mind you, nababawasan din yung tiwala sa'yo ng mga tao, di ba? Kasi once na hindi mo na panindigan yung sinabi mo or napatunayan nila na hindi pala totoo yung sinabi mo,
for sure, sa susunod na sasabihin mo or sa susunod na gagawin mo, pagdududahan ni nila yun, di ba? Actually, yung Brighton number 7, parang kasali siya dito. Oo. Kapag sinabi mong isang promise na hindi mo nagawa, parang ka na rin nagsinungaling. Oo. Na sinabi mong kaya ko tong gawin, Pero kaya ko tong hindi ibigay naman sa'yo, pala. oo, pero hindi naman pala. Parang you lied already Oo. sa iyong partner. Ayan. And nakikinig daw si Kuya Alfie and si Ate Janet. Pag-greet naman daw si Princess Colleen. Hi, Colleen! Ayan. The very cute, no? Oo. Colleen. Oh, so Sherwin, dahil tapos na tayo sa pang-anim na dahilan, pumunta na tayo sa ating Panglimang dahilan. let's now have our Brightson number 5. Toxic people. Ayan, ilang beses nang nabanggit dito sa Brighton, yung mga toxic people na yan, no? Kailangan silang iwasan. Yes, ano ba yung mga traits ng isang toxic person? Yung mga hindi nakakatanggap ng pagkakamali. Yung lagi sila yung perfect. Oo. Yung parang pinaparamdam sa'yo na you are wrong. Oo. Ako yung tama. Ano pa nga ba yung trait ng isang toxic people? Parang chinisismis ka nila. Oo. Ikaw ba, partner mo, i-chismis mo sa iba? Parang Oo. no naman yata yun. Parang ang alam ko kapag sa mga magkarelasyon, kung ano yung partner nila, kahit gaano pa kalaki yung kasalanan ng partner mo, hindi mo na naisin na sabihin sa mga kaibigan mo or sa family mo na ganun siya. Kasi ang intention mo is ma-build up siya. And if ever man after nung away ninyong dalawa, nagkabati kayo, ano yung iisipin ng mga kaibigan mo at ng pamilya niya kung yung sinasabi mo na lang puro negative about sa kanya. So, isa nga din daw na dahilan yon kung bakit umaalis yung mga tao sa isang relasyon. Mga tao. Yung isang tao sa isang relasyon. Ayan, pwede rin kasi nga maging influence yung mga toxic people sa isang relasyon. Kapag nagpa-apekto po kayo ng sobra sa mga toxic people na naninira sa relasyon nyo, parang isa din yung rason para I live na lang para wala ng Oo. issue. At saka yung isipin din natin na once na pinaniwalaan natin yung mga toxic people na nasa paligid natin, ang mindset natin nun, ng partner natin, is mas may tiwala pa siya sa iba tama. kaysa sa akin. Ako yung partner niya. Tama. So, parang nakaka-hurt din sa part ng partner natin. Yun. Ayun. Parang nagtanong ka ng isang tanong sa isang expert, pero pinakinggan mo yung taong hindi expert. Oo. Parang ganun yung sitwasyon dito Ganun yung senaryo. Ayun. So, that's it for our Brightson number 5. Let's now move on to our our Brightson number 4. Being unsupportive. Sabi nga dito, kung hindi mo masusuportahan yung taong mahal mo sa mga panahon na malungkot siya, sa mga panahong down na down siya, hindi niya alam yung gagawin, then it's not worth your time and energy. Kasi, kaya nga kayo nasa isang relasyon at ang pampatatag ng isang relasyon yung hirap at sakit na dadanasin ninyo, di ba? So, kung sa umpisa pa lang, hindi mo na kayang i-handle yung sitwasyon niya kapag nalulungkot siya, then paano pa sa mga susunod na pagsubok ninyong pagdadaanan, di ba? Kung baga level 1 ka pa lang, wala na. And iba pa, another thing kapag ka sinabing being unsupportive, hindi lang naman dun sa mga panahon na malungkot siya. It's either pati na rin sa mga dreams niya, sa mga gusto niyang gawin. Tama. Di ba may mga times na yun yung pinag-aawayan ng mga mag-boyfriend or mag-girlfriend, yung once na may gusto pang i-pursue yung partner niya ng career, and then parang sabi niya, wag na, okay ka na sa ganyan, okay na yung ganito. Wag na, baka maapektuhan yung time mo. Oo, time natin sa akin, dalawa. baka Yes. maging busy ka or baka mas may makilala ka pang iba, di ba? So, hindi rin dapat na kapag ka partner mo is hindi mo na siya susuportahan Yes. sa mga bagay na gusto niya. Instead of parang pigilan mo siya sa pag-reach ng dreams, tulungan mo siya sa pag-reach ng dreams niya. Pwede mo, kung mali, gusto niyang maging artista, di ba? Parang help her or help him na mag-audition sa isang talent program, or kung gusto niyang magkaroon ng trabaho, samahan mo siya na mag-apply, di ba? Yung mga ganung bagay, or kung may competition, if he or she is an athlete, di ba? Kasi madalas din, halimbawa sa mga pageant, madalas hindi sila pinapayagan kapag ganun kasi gusto nila is hindi na sila mapansin ng iba. Pero hindi ba dapat maging proud ka pa noon kasi yung girlfriend mo is, or yung boyfriend mo is maraming nagkaka-crush sa kanya dahil maganda siya or gwapo siya, talented siya, di ba? So yun, sana maging supportive tayo sa mga partners natin.
Kasi hindi lang natin alam kung gaano kalakas ang epekto kapag alam mong merong taong handang sumuporta lagi sa'yo. Diba, Jasper? Ayan, nakikinig siya. Hello, Jasper! Napinansin din ng braid ko. Si Jasper minsan may mga pagka-hairstylist din tsaka makeup artist. Parang ang sarap kasing pakinggan, no? Na, for example, sa mga kaibigan ko, na, sasamahan ko pala si ganito dito, si Sarah dito. Sasamahan mo pala, pambabae yung activity na yon. Yung gusto niya eh. Parang ang sarap pakinggan na kapag ganon. Kapag supportive, 'di ba? 'Di ba nga may mga kuwelang girlfriends na pagsusuotin ng babaeng damit yung boyfriend. Yung mga simple things na katulad nun, nagpapasaya yon sa ating partner. Totoo yun. So, let's be supportive para hindi rin tayo iwan ng mga mahal natin. Yes. So, let's now have our Brightsen number 3. Misdirected anger. Ayan. Ito madalas. Pag-aaway. Sige nga, sure. Ayan, sabi nila, kapag daw galit ka, nakakalimutan mo kung sino ka. Kapag daw galit ka, nakakalimutan mo na mahal mo siya. Oo. Even sa family naman, kapag galit ka, parang hindi mo na, hindi mo kasi kontrolado yes, yung naiisip mo eh. You are out of this world, di ba? Parang ganun yung sinasabi. Kapag daw galit ka na, parang wala nang sabi-sabi. Basta galit ako. And kapag kagalit ka, minsan may mga taong nananakit. Meron din namang masasakit magsalita. Pero, ang advice ko doon kapag kaya ganun is inhale, exhale. Tama. O kaya, alis ka muna doon sa sitwasyon. Tama. Para makahinga ka muna. Kasi kapag ka may binanggit kang mga salita, kahit ano pa yan, kahit hindi mo naman talaga minimin yan, once na nabanggit mo na, hindi mo na yun mauulit pa. Tama. Nasaktan na eh. Di ba? Nandun na. Ikaw ba, hihigupin mo ba yung sabaw fresh from the kaserola? Hindi naman. Parang hintayin mo muna nga lumamig muna ng konti, pero nandun pa rin yung init. Parang gano'n din sa problema natin. Ayan, napunta tayo sa sabaw, no? Gutom pa tayo. Ayan, yung mga bagay na ganyan. Kapag mainit ang isang bagay sa isang relasyon, palamigin nyo muna ng konti. Or kahit mainit pa yung issue, better kung palamigin nyo naman ng konti, di ba? Para may time kayo, para makapag-isip. Para once na nag-usap kayo, hindi yung sakit ng loob ang masasabi nyo, kundi yung solusyon sa problema ninyo. Kasi kapag galit ka sa partner mo, maiisip mo na lang yung mga maling nagawa niya. Pero kapag pinalamig mo ng konti yan, maisip mo yung mga positive traits niya. Ay, ganun pala. Nag-effort naman pala siya dito. At maiisip mo din na hindi ko para kayang patagalin yung galit ko sa kanya kasi namimiss ko na siya. Kung nag-away ko yun ng isang gabi, huwag kayong matulong na hindi nyo nasa-settle yung isang problema. Oo, as much as possible, di ba? Pero kung yung galit talaga is kumbaga level 10, Sherwin, hindi na nila kayang ayusin nung gabi na yon. Siguro better if kinabukasan. Ayun, basta kapag alam nyo na sa sarili nyo na wala na yung galit na nararamdaman nyo at kaya nyo nang makipag-usap ng mahinahon at ng maingiti sa mukha ninyo, dito na lang para iwas sakit at iwas galit. Hindi natin masisisi yung mga tao na kapag galit na sila, parang hindi na lang makontrol yung sarili. We understand that, pero sa isang relasyon kasi, importante yung patience. Oo, and understanding. Ayan. And Sherwin, i-greet down natin si Danzel Nickerson, anak ni Ate Janet. Na ang sasarap ng mga pagkain nila sa handaan. Tama, no? Yung sinend yung mga photos, no? Ayun. So, maraming salamat sa pakikinig mula yan sa Apalit. So, that's it for our Brightsen number 3. At mamaya, papakinggan nyo naman yung tulang inihanda ni DJ Sarah para sa lahat ng mga taong nang iwan. Kung kanina si Sherwin, para sa mga taong iniwan. Yung sa akin, para sa mga taong nang iwan. Hindi ko alam kung related ba, no? Yung mga binigay na ano sa akin. Sherwin, sa iniwan ka. Parang gano'n. Ano ba? Basta naisipan lang namin. Para alam namin. Para sa inyo din naman. Alam namin maraming makaka-relate dyan, Sherwin. So, that's it muna para sa ating mga pangalawang listahan. Which are number 7. Not compromising. Number 6 is lying. Number 5, toxic people. Number 4, being unsupportive. And number 3, misdirected anger. Ayan, that completes our second list. Ayan, keep answering our poll question and your responses will surely be read. Ayan, don't forget to like our official Facebook page, facebook.com/Brightsen919. We will return.
Welcome back to Brighton, the countdown of information for everyone. This is DJ Sherwin. Kasama niyo pa rin, of course, DJ Sarah. Right, so we're now on sa ating huling listahan, the remaining 2 reasons why people choose to leave. So, let's now have our Brighton number 2. Lack of appreciation. Ayan. Di ba nag-umpisa tayo kapag ka nagliligawan kayo, nag-umpisa kayo sa appreciation. Na-appreciate mo yung kagandahan niya, yung kabaitan niya, yung And kapag talents nakilala niya. mo na siya ng maigi, yung ugali na, no? Yung pumapasok dyan sa pagkahumaling natin sa kanya. Naniniwala kasi ako na parang yung looks talaga, yung una mong mapapansin sa isang tao. Oo, kaya dapat di ba lagi nating ina-advise na Tama. Physical appearance, hindi naman ibig sabihin na kailangan maganda kang maganda, basta presentable ka, di ba? Kaya, ayun. So, dun nga, nag-umpisa tayo sa appreciation. Tapos, pagka nasa isang relasyon na tayo, hindi na tayo matutong maka-appreciate. Halimbawa, nagsawa ka na sa itsura niya, hindi mo nasasabihin na, uy, ang ganda mo ngayon, uy, bagay mo yung hair mo ngayon. Pero naniniwala ka ba sa na may forever? may na-experience ka ba na sa isang tao na kumare nakasama mo sa isang event, napansin mo sa kanya yung ugali. Kapag nakilala mo na siya ng mas maigi, doon pumapasok na, ay, ang gwapo niya pala. Oo, may ganon. Halimbawa sa biglang tingin. Ako personally, kapag nakita ko siya sa biglang tingin, yes, may sasabihan ako na, ay, ang cute niya. Pero the way na nagsalita siya, kung na-handle niya yung communication sa akin, yung nag-enjoy ako nakausap siya, doon siya lalong gumagwapo. That proves na yung looks talaga, hindi talaga importante yan eh. Kumbaga, una lang. Una lang. Parang bonus na sa iyo kung may maganda kang itsura. Although hindi natin sinasabi na may pangit, di ba? Oo. Hindi, what I'm mas trying to say. maganda. Yes. What I'm trying to say kung mas mataas yung percentage. Oo. Bonus na yun kasi marami kang tao na mapapaikot. Sorry. Grabe. Joke lang yun. Di ba? Hindi. Mapapahanga. Hindi, mapapaikot. Ano kasi yung aigot adaking Kapampangan eh. Mahihila. Oo, Okay. marami kang taong mahihila. Parang ikaw lang, no? Oo. Maraming lalapit. Ay! Sorry, hindi ko po mean yun, no? Parang mali lang yung term na ginamit ko. Ayo. Okay, it's okay, Sherwin. Pero wag nyong stereotype na yung mga magaganda at gwapo, nagpapaikot sila. Oo, naman hindi ganon. yun. Minsan nga wala ka ng karapatan, ikaw pa yung nanakit eh. Yung parang, May pinagdadaanan pala ako. Pero Ayun. ayun nga, kahit na gano'n nakatagal yung relasyon ninyo, at saka kung hindi na siya kasing ganda or kasing sexy or kasing bait nung naumpisahan nyo yung relasyon nyo, sana i-appreciate nyo pa rin kung ano yung meron siya ngayon. Kasi mind you, yung appreciation na yan, parang greet ka man lang ng good morning, beautiful, o kaya good morning, handsome. Parang ang lakas maka-good vibes yun, ang lakas makangiti, at saka ang lakas maka-motivate and maka-inspire. Kasi isipin mo, merong isang tao na nakaka-appreciate sa'yo. di ba may mga posts ngayon sa social media na parang uso din, sabi nila, kung meron siyang fine dining, meron akong kwek-kwek sa kanto. Oo. Kung meron siyang mamahaling kape, meron akong kape sa umaga na pwede nating pag-sharean. Yung kapeng bayan, yung kaya akong ipaglaban. Hindi pa rin ako sumusuko sa hugot ko. Yung kapeng pampagising ng damdamin, no? Akala ko pampagising sa realidad. Oh, pwede rin yun. Pwede rin yun. Ayun. So, hindi naman siguro tayo magsistay sa isang relasyon kung pinaparamdam sa atin na wala tayong halaga sa kanya, di ba? Siyempre, doon tayo sa gusto natin na maramdaman na, ay, na-appreciate ako. Na-appreciate yung mga maliliit na bagay na ginagawa ko. And, para matulungan kayo na makapag-express ng appreciation sa mga partners ninyo, meron kaming listahan. So, Yes. you can notice the little things. Say thank you often. Tell them that they are wonderful. Acknowledge what you love, even if it's just the way they look in a white Oo. t-shirt. I believe in that kasi I'm fond of wearing Plain clothes, parang ganon. t-shirts, ayun. And kapag kasi sinabihan sa'yo na, uy, bagay mo yung ganyang damit, mind you, ulit-ulitin na nilang Oo, suotin yun. kahit na simple lang, no? Appreciate natin. Ayun. So, and then, listen with your eyes. Make them a cup of tea. Say good morning or good night as Parang although it's good Ay, because of them. Ano? as though it's good because of them. Parang Ayun. Parang singganda Oo, nung umaga mo sila. Parang siya yung nagpapaganda sa umaga mo. Okay. Ano yun?
Anong sinabi Ayun, ko? parang typo. yeah. And then, throw a you on the end of hello. It makes hello sound like you mean it. Parang, siguro kahit hindi you, hello Sherwin, parang, kumbaga, parang iparamdam mo na personal message yun, private message yun. And di ba, ang sarap kayang basahin ng good morning kapag ka may pangalan mo. Tama. Or kaya yung tawag niya sa'yo. Mhm. Okay, di ba? And then, be affectionate. Praise or compliment them in public. Send a text, missed you today. Or kaya, miss you right now. Yan. And, yun, parang i-share mo, no? Oo. Parang i-share mo yung resources mo sa kanya. Oo, Kung may kasi- pagkain ka, i-share mo. Pagkain talaga? May pagdadamot ba ako? Kasi yung mga maliliit na bagay na yan, it makes a difference. Kasi sa isang relasyon, gusto nating maramdaman yung halaga natin. Hindi lang yung pagmamahal nila sa atin eh. Gusto rin nating ma-appreciate yung halaga natin sa kanila. So, tell your loved ones, especially your partners, that you appreciate them all the time. Ayun. And of course, Sherwin, punta na tayo sa ating rason kung bakit daw umaalis ang isang tao sa isang relasyon. Ito na. Feeling ko hindi na revealing to eh. Feeling ko alam na. to ng lahat. Para sa lahat ng mga sinaktan. Ayan. Ito na siya. Brightsen number 1. Ano ba? Ano? Cheating. Ayan. Para sa lahat ng mga manluloko. Ang sakit kaya pag sa exam, parang chinit yung answer mo tapos mas mataas pa yung score niya sa'yo. oo. Ang sakit nun. What if pa kaya sa pag-ibig? Kung nag-cheat siya. Tapos parang mas masaya pa siya, no? Dun sa bago niyang karelasyon. Or hindi naman bagong karelasyon, parang third party. Diba? Para yung other woman or other man sa buhay niya. Parang ang sarap no? Ang sarap sapakin. Parang ang sarap burahin sa mundo. Oo. Yung parang ganun yung nararamdaman, no? Masakit pa kung pinagsabay yung pinagpalit ka na nga, pinagsinungalingan ka pa, tapos nag-promise pa. Hindi, ito na lang. Pinramis na tayo lang hanggang dulo, ikaw lang at ako. Tapos may kasama pa lang iba. Ay, nako. Kaya nga sabi ng iba, ako lang. Oo. Dapat wala na. Ako lang dapat. Okay. Walang number 2, walang number 3. At wala dapat number 1. Dapat only one. Only one, di ba? Sa isang relasyon. And sa isang relasyon ngayon, no, Sherwin, halos lahat ng mga hiwalayan dahilan nung cheating. Siguro ako, para iwasan yung cheating, isipin nyo na lang kung kayo yung chinit, di ba? Kung kayo yung pinagtaksilan, pinagsinungalingan, di ba? Ano yung mararamdaman mo? Gugustuhin mo bang iparamdam yun sa ibang tao? Di ba? Kumbaga, ilagay natin yung posisyon natin sa partner natin para alam din natin kung ano yung pwede niyang maramdaman. Maging concerned naman tayo sa nararamdaman nila. And kung may mga times siguro sa isang relasyon na hindi mo na kaya or hindi mo na talaga siya gusto, sabihin mo na lang siguro, wag na yung maghahanap ka pa ng rason para maramdaman niya na hindi mo na siya mahal. Kasi kumbaga parang sinaktan mo na nga ng dahan-dahan, sasaktan mo pa rin ng biglaan eh, yung mga ganon. Parang iiwan mo pa ng biglaan. Oo, di ba? Parang out of nowhere, parang ayaw niya pala sa akin. Oo. Parang Kasi usually ginagawa nila, pinaparamdam muna nila na ayaw na nila. Parang bibigyan nila ng idea. Sa akin naman, siguro ayaw nilang mabigla yung partner nila, di ba? Pero para sa akin kasi, pinapatagal mo kasi yung sakit na nararamdaman niya. Pero kung sinabi mo na wala na, hanggang dito na lang, di that time, pwede niya nang isipin na, siguro, wala na nga talaga. Hindi ko na ipipilit para hindi na lalong sumakit. and makakapaghintay ka naman siguro, no? Kung medyo nangangati-ngati na, yung mga parang ganong feeling, no? Makakapaghintay ka naman na tapusin nyo muna yung sa inyo before ka maghanap ng iba. At saka, Sherwin, di ba, once na halimbawa tayong dalawa yung nasa isang relasyon and then naghanap ako ng iba, parang nakaka-offend din naman dun sa part ng pinalit sa akin. Pinalit ko sa'yo. Kasi parang yung nangyari is, nagbunga yung relasyon nyo sa pagsisinungaling or sa parang pangit yung pinagmulan. So, parang iisipin ko din na baka makarma kami or baka ako naman yung ma-cheat sa susunod. And the fact na nagawa niyang mag-cheat dun sa partner niya nung una, hindi ko naman nilalahat, pero may possibility na baka magawa niya ulit yon, di ba? Sa susunod niyang karelasyon. Ayan, hindi natin tinotolerate yung mga tao na naninira ng relasyon o yung third party or other woman or other man. Pero hindi natin kasi sila masisisi kasi yung mga lalaki or babae sinasabi na I'm single. Oo, diba? Totoo. Hindi natin alam yung dahilan. Pero ako siguro, para maging sure na lang sa lahat, siguraduhin natin na mahal talaga natin yung partner natin, di ba? And you can do a fact check, no? For example, kausapin mo yung kaibigan niya, oy, si ano ba, single ba talaga? Oo. Wala bang Do ibang a research. ano yan? And kaya naman nga kayo nagliligawan para magka
kilala, di ba? And i-greet ko lang si Tita Linda ba. Nag-mother siya nung ginreet nating pumasa na registered civil engineer. Congratulations Yan. po, Mother. Meron na po kayong civil engineer. Ang dami niyang anak talaga na engineers kasi sila mismo, engineer sila. Ayun, so talagang nakaka-proud. Congratulations ulit kay Ken. Ayun. So, Sherwin, ayun yung ating listahan for today. Bigyan muna natin sila ng recap kung ano ba ang mga reasons kung bakit umaalis ang isang tao sa isang relasyon. We have Brighton number 10, pride. Number 9, relationship is full of doubts. Number 8 is lack of communication. 7, not compromising. Number 6, lying. 5, toxic people. Number 4, being unsupportive. 3, misdirected anger. Number 2, lack of appreciation. And number 1, cheating. Ayan, Sherwin. So, as we promised kanina, sabi natin is magbibigay ako ng tula para sa lahat ng mga taong nang iwan. Siyempre, hindi ko hahayaan na si Sherwin lang ang humugot. Diba? Siyempre, ako din. Meron din ako. Excited na excited yung mga friends ni Desiree at si Desiree. Desiree, so kung nakikinig ka man ngayon, and kay Shane, para sa inyo, itong inihanda kong tula. So, ito siya. Gaano ba kasakit ang salitang paalam? Alam mo ba ang pakiramdam ng iniwan? Masakit. Parang mundo'y iyong pasan. Pagluha mo, hindi alam kailan tatahan. Pilit iniisip, minsan nating nakaraan. Yan ang pakiramdam ng iniwan. Ang pakiramdam ng nang iwan, alam mo kaya? Marahil iisipin ang nang iwan ang may sala. Ang nang iwan, lungkot ang kanyang dinala sa taong totoong nagmahal sa kanya. Naisip mo ba sa isang banda, tunay na dahilan ng kanyang pagkawala? Na sa likod ng masaya niyang mata ay ang takot na kanyang nadarama. Takot na naramdaman niya sa tuluyang pagbitaw niya sa masaya, makulay ninyong mga alaala. Sakit kanyang hindi inalintana, kaya't pagluha ang tanging niyang nagawa. Sa bawat gabing ikay kanyang naaalala, ikaw ay wala. Iniisip kung kapiling mo ba'y iba. Naisip mo rin kaya kung ilang beses siyang nagduda, pero hindi siya naghinala, pagkat sa'yo, siya'y may tiwala. Naisip mo rin kaya kung ilang beses niyang isinawalang bahala, ang pagmamahal mong tila nag-iba at unti-unting naglalahong parang mula. Masakit ang maiwan, hindi rin madali ang mangiwan, takot sa salitang paalam, kaya't sa inyong pagmamahalan, ika'y patuloy na lumalaban kahit ikaw ang nasasaktan. Hindi rin alam kung ikaw ay susuko sa mga pangakong sabay ninyong binuo. Minsan ang pag-alis, minsan ang pagkalas, minsan ang pagbitaw, tanda ng pagmamahal ng isang taong mag-isang lumaban, mag-isang nasaktan, napagod, kaya tuluyan ng sumuko. Yan lang. Ayun, yun yung inihanda kong tula para sa inyong lahat. Sana naman nagustuhan ng lahat. Galing, parang ang lalim ng hugot, no? Oo, kumbaga nilagay ko lahat ng posisyon ko sa lahat ng mga nang-iwan. Kasi yun yung iniisip ng marami. Kapag ka nang-iwan, wala na. Parang ang nang-iwan ang may kasalanan. Hindi naman nila naiintindihan na baka yung nang-iwan, sila talaga yung totoong lumaban, napagod lang, kaya gumive up. Huwag tayong mag-judge. Ayun. Yan, sa mga nasa relasyon ngayon, di ba? Kung iniiwanan na kayo ng partner nyo, parang magsaliksik din kayo na ano ba yung problema. Ayun, sabi nga ni Jasper, hindi naman lahat ng nang-iwan, ibig sabihin hindi sila nasaktan. Ang hirap kaya nun sa part nila. Totoo, mahirap ang mang-iwan. And kay Trisha, sabi niya, na-miss na nga daw tayo and buti na lang wala siyang pasok ngayon. Pero idol na daw talaga yung pagkakatirintas ko. Salamat, Trisha! Who else yung mga Ayun. And ito, i-greet ko lang Engineer Gerald Deang and Engineer John Ray Pascual. Hello kay Engineer Fermar Fajardo. Nakikinig po siya ngayon sa bahay nila. See you. Galing ang pabating yan kay Shanina. And galing naman sa numerong 8922. Go ahead, Ayan, 8922. I choose to live kasi ang sakit-sakit na.
Parang nagbago ka na. Akala ko dahil busy ka lang sa mga gagawin mo. Pero months after, malalaman ko na ilang araw lang pagkatapos mong makipaghiwalay sa akin, may girlfriend ka na. Ang lakas mo, Chong. Buti na lang I chose to leave kesa pinatagal pa. Sabi niya, people choose to leave kapag alam nilang wala ng direksyon ang isang relasyon. Ayun. So, iba-iba tayo ng reasons kung bakit tayo iniwan at bakit tayo nang iwan. Hindi naman ibig sabihin na baka iniisip nila dahil dun sa tula ko is tinotolerate ko yung mga nang iwan, di ba? Hindi naman. May mga times kasi na ganun lang sa part nung nang iwan. Hindi ibig sabihin na hindi na sila nag-work, kumbaga hindi na nila win-work out yung relasyon. Siguro may mga times na iniisip natin na kaya sila nang iwan is dahil may gusto ng iba, 'di ba? Involved na sa iba. Merong ganong sitwasyon, pero meron din naman na napagod na lang sila kasi may mga times sa isang relasyon, hindi ka nga kumakalas hindi mo nga siya hinihiwalayan, pero yung araw-araw na magkasama kayo, ganun yung pinaparamdam mo. 'Di ba? What's the point? 'Di ba nga sa kantang Thanks to You yung parang per bridge na parang if I break down, forgive me, but it's true. Kasi yun parang kesa naman sa lokohin mo, no? Na mahal mo pa siya kahit hindi naman, it's better to end that relationship kung wala ka na talagang nararamdaman. Kasi yung tao na pinaglalaanan mo ng oras kahit hindi naman taos sa puso mo, pinaniniwala mo na masaya ka pero hindi pala, di ba? Totoo yun. And ito naman, galing kay Desiree, yung sa tanong na, gaano ba kasakit ang isang paalam? Yung tipong ayaw mo nang gumising kinabukasan kasi wala na yung isang mahalagang taong bumubuo ng araw mo. Galing yan kay Desiree. And parang related din to, no, sa isang kasabihan. Sabi niya, you can't blame someone for leaving if you never gave them a reason to stay. Oo, totoo yun, Sherwin. At kasi naisip ko din, bakit hinahayaan mong umalis yung isang tao kung pwede mo namang sabihin sa kanya or pwede mo namang iparamdam sa kanya na hindi mo kayang mawala siya. Yung ganun. Not enough na sabihin na walang iwanan. Dapat iparamdam mo rin sa kanya na hindi ka karapat-dapat iwanan. Ayan. And sa mga iba pang nag-share, sabi naman ni Mitch, minsan kahit ayaw mong umalis, may mga bagay na magtutulak sa'yo para umalis. That's right, Mitch. Hello, Mitch! And sa lolo niya. And dun sa mga sa FB Gym na nagpapabati sa atin madalas. And may nag-text din from 2969. Sabi niya, gusto ko pa. Kaso kung binibigyan niya na ako ng reason na bumitaw, magsistay ka pa ba? Kumbaga, ako na lang ang bibitaw para hindi ka na lalong mahirapan pa. A relationship, parang communication yan is a two-way process. If yung isa nagbibigay lang or nagtumatanggap lang, hindi healthy yung relationship dapat nyo. Give and take. And sabi naman ni Shanina, kung gaano kasakit ang isang paalam, yung tipong bigla ka na lang mapapagising tapos tutulo na ang luha mo. Ang sakit naman, no? Kala ko, bigla ka na lang mapapatulog at tutulo na ang laway mo. Grabe. Ito naman, parang si Jasper, sabi niya, ang hirap talagang magpaalam, lalo na kung pagising mo, wala kayong ulam. Ayan, masyadong seryoso yung mga responses lalo na kapag hindi nila. ko kumain ng gabi, no? Paggising mo kasi ng umaga, gutom ka talaga. Oo, and congratulate din natin ang isa pang registered civil engineer, Boday Higinyalet Santos. Galing yan kay Louie. Pinsan daw niya. Congratulations. And ulitin ko lang yung greetings ko kay Kuya Julian. Galing yan sa napakaganda mong girlfriend, napaka-supportive Elise Angela. Oo, ayan. Birthday pala ng boyfriend ni Ate Angela. Sana sila din maging strong. Feeling ko naman. And Ate Angela, no, kapag nararamdaman mo ng parang may problema na, no? Parang i-apply mo na lang yung mga pieces of advice. Mga ganun. Ayun, sana nakatulong kami sa mga nakakaramdam ng kalungkutan ngayon. Sana kahit malungkot yung topic natin is napasaya pa rin natin sila. Sabi ni Darwin, ang galing-galing naman. Ang ganda daw ng tula ko. Ay, sana hindi bola yon, Darwin. Maraming salamat. And sa mga hindi nakarinig ng tula, parang i-upload pa rin na Yes, i-upload namin yun yung mas maganda, kumbaga mas clearer version nung sa akin at nung kay Sherwin. Para pwede nyong balik-balikan, di ba?
Ayun. And, i-greet natin yung mga solid Brighteners natin. I-greet ko lang Santa Maria Archives, kina Kuya Nomer, kina Kuya Ja, kina Kuya Vic, kina Kuya Jonas. Pinapabati pala ni Kuya Jonas si Kuya Jeff Pangilinan, and then kay Chantal, kay Peter, at sa buong Archives team na talaga namang working hard. Every archdiocesan event, nandun Oo, sila. nandun sila. Talagang super effort sila sa pagkuha ng mga magagandang literato. Pa-photoshoot naman kami ni DJ Sara. No? Ako, Sherwin, marami ako stolen eh. Oo, puro stolen. Oo. No? Kaya minsan iniisip ko, dapat pala lagi ako nakaproject Oo, dito. kaya sabi nga ni Kuya Nomer dati, pag nandyan kami, dapat lagi kayong prepared. Oo, lagi daw kaming nakanite. So, Kuya Nomer, kung nakikinig ka man, and sa buong Archives team, hello po sa inyong lahat. Kasi lagi rin nilang nilook forward yung episode natin. Like, for instance, lagi rin silang nagla-like, nag-share kapag ka nakaka-relate sila. And, silang lahat, alam ko, nilike nila yung page natin. So, Yes. maraming salamat po. And isingit ko lang din yung upcoming concert ng UA Choral, Ayan. ang University of the Assumption Choral, ang oldest archdiocesan university. Ayan, ka-archdiocese din po natin ng UA. So, sa January 14, 2017, tickets are out. You can contact or you can visit their Facebook page at Music and Unity, the sound of UAC. And on Monday, yung plug natin dito sa Red FM will start airing. Ayun. And greet ko lang din daw si Engineer Aristotle Carlos. Nakikinig din siya sa atin. And kay Kuya Peter Paul, hello po. And sa lahat ng mga nakiki-FB Live at makiki-FB Live pa sa amin, sa aming mga replays, maraming salamat po. Binabati ko din yung mga kuya ko all the way from Saudi Arabia, sina Kuya Dexter, Kuya RJ, Kuya Ferdinand, and Kuya Jeff, na lagi din nagda-like ngayon sa mga Yes. Brighton posts. Ayan, maraming salamat po. Sherwin, i-greet din natin yung mga patuloy na sumusuporta sa Brighton, and we would like to thank, of course, Mr. Edward and Lilette Chua, Jodai Bakery, Miss Marcelina Kizan, Miss Virgie Baby Kunanan, Miss Norma Centeno, GC's Bake Shop, the yummy bread, yes, and San Jose, City of San Fernando, Barangay Captain, Boy Tumang, Miss Vanji Bondok, Miss Milette Ocampo, Miss Rosario Basilio, Mr. and Mrs. Meng and Angie Basilio, Mr. and Mrs. Alex and LV Ko, Mrs. Agnes Tumang, Miss Rina, Miss Let Sagum. and Tita Cel of Barangay San Jose. Of course, i-greet din natin sila Among Pep, Among Joel, Among Gina, Among Bong Feliciano. Hello po. Hello po, Among Bong, see you on Sunday. Yes. Yan, napaka-busy, no? Dahil sa Solemnity of Christ the King preparations. Oh, very hardworking. Of course, sana tayo din lahat, if we can make time to attend the celebration of the Feast of Christ the King. And don't forget po, 3:45 p.m. we will start airing here, and ilalive stream po natin ang Mass at 5 in the afternoon. So, okay, Sherwin. Nilabas na naman po ing metong ang pong kapit ng oras sa kwentuhan at talakayan. Pakiramdaman nyo kepong pasibayo, King Tuto King Biyernes. Ini po yung programang maglistaw kaning eganagan ng malyari tamong abalo. Anything and everything under the sun. Iyan, ang katamong pisabihan, of course. Kani mo po yan, King Bright FM 91.9's Brighton, the countdown of information for everyone. 37 days to go before Christmas. Memorize mo talaga, no? Salamat! Bye-bye! Ibigay mo